Balitahan walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Live media coverage sa paglilitis sa Maguindanao Massacre case. Pinayagan ng Korte Suprema. Aktor na si Ricky Rivero muling nakaharap ang lalaking sumaksak umano sa kanya at idiniin ito. Exclusive. Suspect napaiyak ng dalawin ng mga kaanak. Ilang kaibigan ng aktor dumalaw sa ospital. Call center agent na breadwinner ng kanyang pamilya patay matapos saksakin ng mahigit 40 beses. Ilang na mga na-food poison sa Kalumpit, Bulacan. Halos 200 na. Pamilya. Siksikan sa ospital. Exclusive. Ang aktwal na pag-aresto sa lalaking hinihinalang drug pusher sa Maynila. No pressure area sa karagatang Pasipiko. Posibleng maging bagyo. Uta na may stulang damit na isinampay ng kanyang amo. Umani ng batikos. Amo, nagsorry. Lady Gaga at Justin Bieber pasok sa listahan ng highest paid celebrity na wala pang 30 anyos. Magkano kaya ang kinita? At kinikilalang ina ni Jeneline Mercado na si Mami Lydia. Apektado raw ng paglabas ng biological mother ng aktres. Gabi po, sa isang makasaysayang desisyon, pinayagan ng Korte Suprema ang live media coverage sa paglilitis sa kaso ng Maguindanao Massacre kung saan hindi bababa sa 57 ang patay, kabilang ang mahigit 30 mamahayag. Pero maigpit po ang mga panuntunan. Kailangan daw kasing balanse ng mga karapatan ng mga akusado at ang karapatan ng taong bayan na makakuha ng impormasyon. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Yes, Melmec, sa isang unanimous decision, pinayagan na ng Korte Suprema ang live coverage sa mga pagdinig tungkol sa Maguindanao Massacre. 15 ang miyembro ng Korte Suprema, pero 12-0 ang naging botohan dahil on leave si Chief Justice Renato Corona, on sick leave naman si Associate Justice Arturo Breon, at nagretiro na kahapon si Associate Justice Eduardo Nachura. The court and bank has unanimously, partially granted pro hac vice the request for live TV and radio broadcast of the Maguindanao Massacre cases. Dahil pinapahalagahan daw ng Korte Suprema ang public's right to information, pinabura ng Korte ang petisyon ng National Union of Journalists of the Philippines at Media Networks na i-live broadcast ang Maguindanao Massacre trials. Ang desisyon ng Korte ay sagot din sa sulat ni Pangulong Noynoy Aquino na hinihiling na payagan ng Korte ang live broadcast ng mga pagdinig. Maituturing itong isang landmark decision dahil hindi karaniwang pinapayagan ng Korte ang live broadcast ng mga pagdinig para na rin protektahan ang karapatan ng mga akusado. Kaya naman para sa desisyong ito, nagbigay ang Korte ng mga panuntunang dapat sundin ng mga radio o TV networks. Kailangan i-cover ang pagdinig hanggang maglabas ng desisyon ang Quezon City Regional Trial Court. Tuloy-tuloy dapat ang pag-broadcast, liban na lang kung pinatigil sila ng Korte. Bawal ang commercial break hanggang hindi natatapos ang pagdinig para sa partikular na araw. Bawal rin magkomentaryo habang nagaganap ang broadcast, liban na lang kung magbibigay ng maikling paliwanag sa simula at sa katapusan ng pagdinig. Sakaling lumabag sa mga patakarang ito ang media, The trial court can easily withdraw the approval or the granting of those applications, or can also have contempt powers. No? The court can have contempt powers and of course cite anyone in contempt, no? For violating these guidelines. Ang Maguindanao Massacre na naganap noong November 23, 2009 ang maituturing na pinakamatinding insidente ng pag-atake sa media sa bansa.
Hindi bababa sa 57 katao ang pinatay, kabilang mahigit 30 mamamahayag. Sa ngayon, higit kumulang 100 suspect ang nakakulong, kabilang ng ilang miyembro ng pamilya Ampatuan na sina dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr., dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan at dating Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Ayon sa Korte Suprema, maraming isinaalang-alang sa naging desisyon nila, kabilang na ang pagpapahalaga sa kalayaan sa pamamahayag. The court took into consideration advancement in IT. No? Also, the court, of course, had to weigh the rights of the accused together with the press freedom and the right of the public to information. Mike, nilinaw ng korte na itong pagpayag nila sa live broadcast ay applicable lamang doon sa mga pagdinig tungkol sa Maguindanao Massacre. Bukas magkakaroon ng pagdinig doon sa Quezon City Regional Trial Court, pero hindi pa maaaring ipatupad itong desisyon ng Korte Suprema dahil kailangan pang mag-apply ng mga media na gustong mag-live broadcast ng mga pagdinig. Mike? Jam, bakit napakaigpit na mga guidelines o panuntunan ng Korte Suprema? Binanggit mo kanina ba yun? O na bawal ang commercial, walang commercial break habang nagaganap ang pagdinig? At balita namin, iisang camera lang ang pwedeng gamitin, Jam? Yes, Mike, ang panuntunan nga ng Korte Suprema, isang camera lang yung ipapasok doon mismo sa loob ng korte, tapos i-feed na lang yon sa mga ibang media networks. Ganito kahigpit yung mga naging guidelines sa media dahil gusto ng Korte Suprema na marinig ng publiko ang buong testimonya ng mga akusado at ng mga nagreklamo ng mga biktima. So isa kasi itong napakabigat na kaso, malaking kaso ito, kaya gusto sana nila na hindi mahusgahan ng publiko ang sino man na involved dito sa kasong ito. Maraming salamat, Jam Sisante. Ikinatuwa naman ng ilang pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre ang pagpayag ng Korte Suprema na mapalabas ng live ang paglilitis sa kaso. Mula sa Baclaran, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Mel, sa sobrang tuwa nga ay nagsimbasigi ng Edith Chamson bilang pasasalamat sa naging desisyon ng Korte Suprema na payagan ng live media coverage sa Maguindanao Massacre. Kahit taglay ang matinding kalungkutan sa malagim na sinapit ng asawa, inisyal na tagumpay na raw para kay Edith ang pagpayag ng Korte Suprema na magkaroon ng live coverage sa paglilitis ng Maguindanao Massacre. Sa sobrang galak nga raw niya nang malaman ng balita ay napatalon siya. Tumalon ako eh. Nagulat nga yung kasi nasa basa ko. Siguro, inano niya na, bakit ito ganon? Bakit ito matalon? Oo, oo. Kaya yun, talagang tuwan-tuwa talaga ako. Asawa ni Edith ang assistant cameraman ng UNTV na kasama sa naging biktima ng malagim na Maguindanao Massacre na kumitil sa 57 buhay, 33 dito ay mga media men. Sabi ni Edith, malaking bagay para sa pamilya ng mga biktima na nasa Mindanao ang live coverage, lalo pa at hindi naman sila laging nakakaluwas ng Maynila. Hindi lahat ng oras may pera. Yung mga biktima, lalo na yung malalayo ang lugar, hindi makakapunta dito. Hindi nila nalalaman kung ano yung nangyayari dun sa kaso. Mahalaga raw para sa pamilya ng mga biktima na makita ng taong bayan kung ano ang nagiging takbo ng kaso sa korte. Kaya abot-abot ang pasalamat ni Aling Edith sa Diyos at maging sa Korte Suprema, pati na kay Pangulong Aquino sa naging desisyong ito. Sino nagganyan ako yung Magpapasalamat din ako sa ating mga sa DOJ at saka yung sa Supreme Court dahil pinayagan nila at naiintindihan nila yung kalagayan namin. Ikinatuwa rin ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ang NUJP kasama ang GMA7, ABS-CBN at pamilya ng mga biktima ang petitioners ng live coverage para sa Korte Suprema. Ang pagdinig sa Maguindanao Massacre ay ginagawa 2 beses sa loob ng 1 linggo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sinisika pa rin po ng GMA News na hinga ng reaksyon ng kampo ng mga Ampatuan kaugnay sa pagpayag na yan ng Korte Suprema sa live coverage sa pagdinig ng kaso ng Maguindanao Massacre. Pero hindi sumasagot sa aming mga tawag yang si Atty. Siegfried Fortun, ang abogado na magamang Andal Ampatuan Sr. at Jr. Busy naman pong telepono ng abogado ni Zaldi Ampatuan na si Atty. Redemberto Villanueva. Hindi naman namin makontak ang isa pang abogado ng mga Ampatuan na si Atty. Philip Pantojan. Gayunman, nauna nang ipinahiwatig ni Atty. Fortun ang kanyang pagtutol sa live media coverage ng paglilitis. Ang kampo naman ng mga Ampatuan ay pwede ba ring maghain ng tinatawag na motion for reconsideration laban sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Land
Landmark nga kung ituring ang masasabing katangi-tangi ang pagpayag ng Korte Suprema na magkaroon ng live media coverage sa paglilitis ng Maguindanao Massacre case. Magugunita pong tanging ang mga promulgation o yung po bang mismong pagbaba ng hatol ang pinayagan ng Korte na ma-cover ng live. Tulad na lang ng sintensyahan si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez at iba pa sa salang pagpatay at panggagahasa sa magkasintahang Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sa naturang promulgation, live na natunghayan ng publiko dito sa GMA ang mga tagpong ito. Walang panahon lang yan, hanap sila! Wala kami kasalanan! And this 5 days is none. Live ring inihatid ng GMA News ang desisyon noon ng Parañaque RTC sa grupo ni Hubert Webb kaugnay sa Vizconde Massacre at ang desisyon ng Makati Regional Trial Court sa kasong rape laban kay Daniel Smith at kanyang mga kasama. Parang telenovela namang nasubaybayan ang impeachment trial sa Senado laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pero nang litisi na siya sa Sandigan Bayan, tanging ang pagbaba ng hatol na lang ang pinayagan sa media. Sa ibang balita naman, naging madamdamin ng sospek sa pananaksak sa aktor-direktor na si Ricky Rivero nang dalawin siya sa kulungan ng kanyang mga kapatid. Namomroblema ngayon ang kanilang pamilya lalo pat ang sospek lang daw ang inaasahan nila. Nakatutok si June Veneracio. Eksklusibo. Ito ang madamdaming tagpo na nasaksihan ng GMA News sa kulungan ng Quezon City Police. Napaiyak ang sospek na si Hans Ivan Ruiz nang dalawin siya ng dalawang kapatid. Sa bawat haplos sa mga kapatid sa kanyang muka at braso, lalong lumalim ang emosyon ng sospek sa pananaksak sa aktor-direktor na si Ricky Rivero. Rehas na bakal ang naging pagitan sa muling pagkikita ng magkakapatid. Masakit. Kasi nakikita ko yung kuya ko na gano'n. First time ko siya makita na kagano'n. Siyempre, sobrang sakit po sa amin kasi alam naman namin na kung anong klaseng tao siya. Kaya nabigla po kami lahat sa nangyari. Tapos kanina lang namin siya nakita. Nakiusap ang kanyang mga kamag-anak na huwag ipakita ang kanilang mukha sa kamera. Ayaw din nilang pag-usapan ang mga detalye ng kaso. Kwento nila, si Ruiz ang breadwinner ng kanyang pamilya, makarang magtapos ng marketing nitong taon lang. Nakapag-college siya dahil varsity player sa volleyball team ng kanyang eskwela. Pero ang kanyang busong kapatid, siya lang ang inaasahan para maipagpatuloy ang nahinto niyang pagpasok sa kolehiyo. Ang kanyang ama naman, na-confine itong Sabado sa ospital dahil sa high blood. Para sa kanila, hindi magagawa ng kanilang kapatid ang ipinaparatang sa kanya. Minsan, hindi raw siya nasangkot sa anumang gulo. Mabait po siya. Mabait po na anak, mabait na kapatid, malambing. Maalaga po siya. Hindi alam namin hindi niya kayang gawin. Tingin mo ba ang kapatid mo'y dapat ituring na suspect o biktima? Hindi. Biktima siya dito. Sa pagkakasangkot ni Ruiz sa krimen, patong-patong na ngayon ang problema ng kanyang pamilya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.